tayo daw ay nakatatak at naka-engrave sa palm ni Lord. Sabi sa Isaiah 49 verse 15, "See, I have carved you and engraved you in the palm of my hand." Another wonderful verse that may encourage us today. So, ito nga, Isaiah 49 verse 15, malaking encouragement to for us, knowing that the Lord will not forget us. Diba? Na we are really important sa Kanya. Na hindi niya tayo makakalimutan dahil tayo daw ay naka-imprint or naka-engrave sa palm ng Kanyang mga kamay. Ano ba context ng Isaiah 49 verse 15? So, kasi yung mga Israelites na to, in-exile sila because they are very stubborn, disobedient, parang sila lumiko sila ng landas. They worshipped idols, they started to disobey the Lord and not obey His commands. Nagkanya-kanya, gumawa ng sariling, sila nagpatakbo ng buhay nila. Then, so ang ginawa ni Lord, to discipline them, yung hinayaan niyang makonquer ng Assyria and Babylon ng Israel. So they are other cities nung time na yon na kinonquer sila, nilupig ba, ganyan, or denominate sila. Inallow ni Lord yon not to destroy them, but to bring them back to Him and for them to repent. Lagi namang ganun si Lord Ang purpose niya is not to destroy His people kapag may mga ganyang pangyayari na sakuna man, tragedy man, mga gantong pangyayari. He wants the people to realize their sin and come back to Him and repent, diba? Magbalik loob sa Kanya. Meron pa nga sa verse 44, ay sa chapter 44 na, sa verse 22 yung shinare ko last time na, I have blotted out your transgressions like a thick cloud, like a mist. So parang, right, ang cloud, diba, nagdi-disappear, vapor, nag-evaporate, nawawala. So, parang ganun din yung sins natin. Kakalimutan ni God yun. Parang isa-isang snap of a finger, nag-evaporate. Wala nang record of wrongs. Wala nang bearing kay Lord as long as we genuinely and sincerely ask for forgiveness sa Kanya, syempre. Diba? So, sinabi niya yan na, meron pa nga siyang sinabi dun sa verse 15, ay na, kung yung nanay nga daw na nursing mother, hindi niya kakalimutan yung anak niya, 'di ba? Hindi niya pababayaan yung anak niya. Merong mga mother din na walang pusong ina na pinababayaan yung anak, 'di ba? Na pinamimigay, tinatapon, newborn baby, ninineglect. Sabi, they may forget, but I will never forget, sabi ni Lord. So sobrang unconditional yung and amazing yung pagmamahal ng Lord. Na kahit na ganun yung ginawa natin sa Kanya, nagkasala tayo, lumayo tayo, hindi niya tayo makakalimutan. So, parang lagi naman ng Lord nagbibigay ng chance for us to ma-restore niya yung buhay natin as long as we surrender to Him, diba? Na tayo mismo ang lumapit at ang Lord napakatiyaga na habulin tayo dahil sobra-sobra yung grace niya sa atin. Hinahabol talaga tayo ng grace. May mga araw po na ako, yes, I have faith in the Lord, I love the Lord, pero hindi ako all the time, I don't have it all together. May mga times na overwhelmed din ako sa dami ng mga tasks or mga responsibilities ko, mga roles ko everyday as a mother, a wife ngayon, a daughter sa aking parents, a sister sa kapatid kong special na araw-araw nagtatantrums. Also, I'm a servant sa church, I'm a leader, may mga tao may mga buhay na pinagkatiwala. So, naka-overwhelmed ako. Tapos, syempre, sa araw-araw gawain bahay. Wala akong work ngayon So, kinututukan ko kasi yung anak ko. Tuturuan mo. Nakakapagod, tapos nagkakasakit pa ako. Parang hindi ko matake minsan. May time na ang hina ako
mag-handle ng situation. Pero ando naman yung faith ko. Na-overwhelmed lang talaga ako. Pero ganoon pa man sinasabi ng Lord, hindi ako bingi sa mga hinaing mo, hindi ko naman nakikita ko naman lahat ng sacrifices mo. And naiintindihan niya yun, di ba? Ino-honor ni God yun. Kaya nga tayo, binibigyan niya tayo ng chance na to come to Him. Magkaroon tayo ng intimate relationship na pwede naman natin express freely sa Panginoon yan eh. Kasi that builds intimacy and strong foundation sa faith natin sa Kanya. Diba, when we come to Him and surrender our mga rants, pwede ka naman mag-rant kay Lord kasi maintindihan niya. Saka magaan sa pakiramdam kapag kay Lord mo sinabi kaysa sa tao. Kasi si Lord talaga yung unang-unang makakatulong at makakaintindi sa atin. So, there are times when we feel forgotten, alone, or discouraged. Like, parang di nakikinig si Lord, diba? Pero this verse reminds us that God never forgets us. Yung mga pangalan daw natin, alam nga ni Lord lahat eh, di ba? Yung mga struggles mo, yung mga pinagdadaanan mo, yung pain natin, they are not taken for granted. They are written on His hands. Kaya nga when we doubt His presence, we can rest assured that we are deeply known and deeply loved. Oh, even when life feels broken, si Lord, He's still rebuilding the walls of our lives. Restoring what's been damaged. Church mo na. Ayan. Nire-restore yung mga na-damage sa life. So, we are not too broken to approach Him. Diba? Ganun tayo ka-importante that He is concerned in every details of our lives. Naka-engrave ka nga eh, sa kamay niya eh. So, lagi kang makikita, lagi kang maalala. Yun ng Diyos na meron tayo. So, it's so comforting. Itong verse na to. Na kung feeling mo ikaw neglected ka, taken for granted ka, you are not appreciated and loved by your family or the people around you, you think that you are not loved. Well, ang tao kasi they will fail us. Pero ang Lord, never. Siya lang yung nananatiling tapat, totoong magmahal. Kahit anong mangyari, hindi magbabago yung pag-ibig at yung kanyang attention or yung mahalaga tayo sa mata ng Lord. Kasi nga, He even died for us eh. Hindi naman niya gagawin yun if He don't love us o hindi tayo mahalaga sa Kanya. So, brethren, now is the time. Panghawakan mo tong word ni God na to, that you are not forgotten, you are important in His eyes, you are His beloved. So, what will you do? Diba? You have a chance to come to the Lord. And this will be the biggest decision that you will ever make. Yung pinakamagandang decision na gagawin mo sa buhay mo, to give your life to Jesus. So, yun lang. Sana naka-encourage sa inyo. God bless. Bye-bye.